Okay, so as we all know po, we are in a brand new series in Hosea chapter 4 verse 6. Bagamat mamaya ko po sabihin ko ano yung series natin. Sabi ng Hosea chapter 4 verse 6, sabay-sabay po tayo magbasa. 1, 2, 3, go! My people are destroyed for lack of knowledge. Ang ganda po, no? Hindi pala na-destroyed or nasisira ang ating pagkatao, hindi dahil wala tayong pera. Di ba? Hindi dahil wala tayong connection, hindi dahil sa kung ano pa mang bagay, but nagdidiskaril lang ating buhay because of lack of knowledge. Okay? Tayo pong lahat muna ay makakaupo, mamaya na po tayo mag-pray sapagkat iibabalikan ko po yung mga tinapik or siniris ng ating daddy last Thursday. Sino po dito nandito last Thursday? Sino naman po ang mga nakapanood online? Yung mga hindi po, don't worry, ina-upload naman yan sa YouTube channel natin. Ang JTG Manila Church, paki-follow na lang din po, no, para yung mga teachings natin ng ating mga pastors, mga pastorals natin, mapapanood po natin doon that we can gain more knowledge about Christ. Amen. Sabi nga ng ating daddy, why are there a lot of people who can be much more, do much more, and have much more, but unfortunately settle for something less? If you're gonna look at your life, totoo naman, lahat naman tayo nangangarap na, Lord, sana mas bless ako. Tama ba? Meron ba rito nangangarap ka na, Lord, sana mas mahirap ako? Wala, di ba? Lahat tayo, we want to have this kind of more, but unfortunately, if we're gonna look at our life, we're really, just a mediocre. Pagdating sa trabaho, pagdating sa negosyo, parang we settle for something less na parang pwede na yan. You know why people are settling for something less where we can be much more, do much more, and have much more? Simple. Ito po yung ating mga pag-usapan. Number one reason is lack of awareness. Sabi mo sa katabi mo, lack of awareness. May mga tao na hindi nila alam na pwede pala. Ayan, tanungin mo yung katabi mo, alam mo na ba? Ang latest. Hindi. Pang marites yun di ba? Alam mo na ba na pwede kang pagpalain ng masigit pa? Amen? Sumunod na pangalawang reason, by the way, ito pong lack of awareness, ito po yung magiging topic natin for the next couple of weeks. At pangalawang reason, bakit maraming tao ang nagsasettle na lang sa, alam niyo yun, mediocre, sa something less, is lack of action. Okay? May mga tao naman na alam naman, pero hindi ginagawa. Sabi mo sa katabi mo, kilos-kilos din. May mga taong alam nila ang sikreto sa pagpapala pero hindi ginagawa. May mga tao na alam dapat kailangan magsipag para umasenso ang buhay pero tulog ng tulog. Kasi nga, lack of action. So maybe for the next couple of weeks then, yan yung magiging topic natin dati. And last is lack of consistency. Yon, eto pumapasok yung ukaling Pinoy natin na tinatawag na ningas kugon. May mga tao na sinimulan pero hindi nagtuloy-tuloy. Sino kaya dito yung ganyan? Parang ako po, ilang beses ko nang sinimulan mag-gym before pero hindi nagtutuloy-tuloy. Ang naging cause, lalo kong tumaba. At ganun pala talaga yon. Kapag ka nag-gym ka, kasi kakapost na naman ni Paul, pampagutom para. Kaya pag hindi mo tinuloy-tuloy yan, no wonder magiging kasing weight tayo, Paul. Di ba? Kailangan tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. And last Thursday, Daddy talked powerfully about awareness and ignorance. May mga taong binibigyan ni Lord ng awareness, pero mas pinipiling maging ignorante. At may mga tao din naman na talagang, unfortunately, they are not aware, pero alam niyo po, di ba may kasabihan, ignorance of the law is not exemption. Tama? Sana, how I wish, kung hindi mo lang alam, pwedeng walang parusa. Pero hindi, pwede talagang ikaw ay maparusahan. Lack of awareness, it's easy to miss something you are not looking for. Totoo naman, actually, you're really gonna miss something kapag hindi mo hinahanap. Tama? Hanap ka ng ibang bagay, pero namimiss mo yung meron ka na. O di kaya naman, hindi ka talaga naghahanap, kaya wala kang napapala. Sabi pa naman ng Bible, ask and you will find. Sometimes, mga kapatid, you have not because you ask not. Wala ka ng mga bagay na gusto mo kasi hindi mo naman siya hinihingi. You think it's gonna be automatic. Alright? Ano pa yung mga pinunto ni Daddy? You can only change the things in your life that you are aware of. Tama ba? Kapag ka hindi mo alam na ikaw ay marami na pala natitisod sa ugali mo, hindi mo alam. Siyempre, magtutuloy-tuloy ka sa ganung ugali kasi hindi mo nga alam.
Pero once na nabigyan ka ng awareness, may ginamit si Lord na kapatiran, oh brother, sister, baka pwede bawas-bawasan natin yung ganito natin kasi may mga nagagalit na sa atin. Then that's the time, oops, awareness, then what I need to do is to do some action. Kasi kung hindi, it's gonna be the old same story. And many of us, if we're gonna look at our life, minsan sinasabi naman sa ni Lord, alisin mo na yung bagay na yan sa iyong ugali, but yet, we chose to stay with that kind of attitude. Kaya sabi mo sa katabi mo, you can only change the things in your life that you are aware of. Okay? Balikan po natin in Hosea chapter 4 verse 6. Sabi po dito, my people are destroyed from lack of knowledge. And because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. Ito nakakatakot. No? Katulad ng preaching ni Kuya Ryan kanina, kapag ka ang faith mo hindi na natili kay Lord, ang apekto hindi lang ikaw, pati yung susunod mong henerasyon. Actually, sabi ng Bible, up to the 4th generation of your family o salin lahi, kung anong ginawa mo ngayon, sila ang aani. Kaya kung i-ignore mo daw yung batas ng Diyos, but we are not living under the law, but we are living under the grace. Pero kung ipatuloy mong i-ignore yung mga kautusan ng Diyos, kapatid, delikado ang mga anak mo. Sabi mo sa katabi mo, delikado anak mo. Now, wala naman siguro ditong magulang na gusto mong mapahamak ang iyong anak. Tama? That's why we need to gain knowledge from God. And sabi po ng ating daddy about ignorance, nire-review ko lang po kayo from last Thursday para po makasunod tayo dun sa series natin. Sabi ng preaching ni daddy last time, some ignorance is acceptable and some are not. Tama naman. Yung pagiging ignorante sa isang bagay, minsan mapagbibigyan ka pa. Di ba? Kasi okay lang talaga namang hindi mo alam. Sabi nga, kapag ka ikaw ay kumanan sa isang bagay na one way, no, at nakita ikaw ay taga Mindanao, no? Kasi may nakwento yung pamangkin ni Tatay Lando sa amin nung kami nag-travel sa Mindanao. Nung nahuli siya rito, sinusundan lang yata yung Waze. Hindi niya alam, Cavitex na pala yung pinapasok niya. So hindi niya alam. So nung nahuli siya, pinagbigyan, acceptable kasi pagtingin doon sa lisensya, taga Mindanao. Sabi nung okay, ingat ka. Pero some ignorance is intentional and some intentional. Many of us, lalo kapag kausapan na yung kagustuhan natin versus sa will ni Lord, pinipilit nating maging ignorante kahit totoo lang alam mo naman. Alam mo yung salita ng Diyos. Alam mo yung sinabi na kailangan mong magpakumbaba. Pero intentional, nagpapaka-ignorante tayo sa bagay-bagay. Amen? Some ignorance is dangerous and some are harmless. Totoo naman. May mga pagiging ignorant na delikado. No? Halimbawa, yung mga nasa mall, lalo yung mga bata, di ba, gustong-gusto nilang pinipindot yung kaisa-isang color red dun. Na pagka pinindot mo, mag-a-alarm yung buong building. Magtatarantay, ano ba, may sunog, may lindol. Pero, siya, harmless. Pero kaya lang, delikado kasi it can cause na magkaroon ng stampede dun sa area. Maging tayo din po, maging wais tayo sa bawat desisyon, bawat ginagawa mo kapatid sa iyong buhay. Kasi, oo nga, hindi mo alam, okay, acceptable. Pero baka mamaya may ginagawa ka na dangerous for you and your future. Not only for you and your future, may it be for your ministry, for your family. Na, wala lang to, okay lang. Pero yung pala, delikado. Okay? Kaya kailangan maging aware tayo. Kaya sabi mo sa katabi mo, be aware. Okay. No, last Thursday po, tinabing natin dati na be aware na pwede pala at kaya pala. Sabi mo sa katabi mo, pwede pala at kaya pala. Na hindi ka kunin ng dilim kasi may inaantok na ulit eh. Sabi mo sa kanya, huwag kang kukunin ng dilim. Sabi ng ating daddy. Okay? Ano kaya yon? Ano yung pwede at kaya pala? Pwede at kaya pala na tayo daw ay magtagumpay sa buhay. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Amen. And I was really touched dahil totoo po, ramdam ko sa ating mga senior pastor na ang gusto talaga nila, ang bawat isa sa atin ay pagpalain ng Diyos. Amen. Ramdam mo in the spirit na walang ibang gusto ang ating mga daddy kundi makita tayong lahat bilang kanilang mga anak na nagtatagumpay sa buhay. But sometimes, as much as they want for us to be succeeded in life, but if you're not gonna do your part, kapatid,
At hindi ka naging aware na pwede pala, kaya pala magtagumpay sa buhay, unfortunately, mananatili ka sa sitwasyon mo na yan. James chapter 1 verse 21, at dito po papasok na aking topic. Sabi ng Bible, 1, 2, 3, go. Basahin po natin sabay-sabay. Go. So get rid of every filthy habit and all wicked conduct. Submit to God and accept the word that He plants in your hearts, which is able to save you. Pag-usapan po natin sa hapong ito, pwede at kaya pala magtagumpay sa buhay by changing habits. Palakpakan naman natin ang salita ni Lord. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Panginoon, there's a lot of filthy habits na amin pong nagagawa sa aming buhay. Sometimes, Lord, unconsciously, and sometimes, Lord, intentionally rin namin itong ginagawa. But help us, Lord, that this afternoon, may you open up our hearts and our mind to change the way we think, to change our habits, Lord God, ang upang sa gayon mangyari sa amin ang katagumpayan sa buhay. Because that's your promise. You called us to be an overcomer. You called us to be a winner. You called us to live a victorious life and not a victim mentality. So, Lord, help us, oh God. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa amin. In the name of Jesus Christ, we pray. And everybody say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Okay? So sabi ng James chapter 1 verse 21 sa Tagalog, kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa or filthy habit. Okay? At sumunod, at alisin ang masasamang asal. Magpakumbabang tanggapin ninyo ang itinanim sa inyong puso, which is the Word of God. Ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Meron ba dito, mga kapatid, question? Meron ba dito na nagplano ka sa buhay mong maghirap ka? Wala, di ba? Nobody actually plans to mess up their life. But unfortunately, people do mess up their life. Why? Because of their habits. Wala naman po siguro sa atin na gusto natin na mas lalo tayong maghirap sa buhay. Ang gusto natin, mas lalo tayong pagpalain, mas lalo tayong maging closer kay God, mas gusto natin na yung pamilya natin madala kay Lord, tama? But unfortunately and unconsciously, because of our habits, hindi nangyayari. Kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, parang ikaw ang topic ni Pastor ngayon. Ayan. Okay? Now, question, mga kapatid, are you hopeful? Sino dito ang hopeful ka? You're hopeful na isang araw ma-promote ka rin sa trabaho. You're hopeful na isang araw yung negosyo mo lumago, pagpalain ka, maging pagpapala ka. You're hopeful na isang araw gamitin ka rin ni Lord mightily sa pangangaral ng kanyang salita. You're hopeful na isang araw yung family mo maging maayos ang relationship at hindi parang plastic reunion ang nangyayari sa inyo. Lalo magki-Christmas season. We are hopeful, right? Meron ba ditong wala kang hope sa buhay? Kasi sabi pa naman ng Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess. For he who promised is faithful. Kapatid, ano man yung ino-hope mo, nagaganda ang buhay mo, magiging maayos ang iyong marriage life, makikita mo na yung iyong the one na pinanganak na kanina, hintayin mo na lang lumaki hanggang 18 years old. Di ba? But you know what? The truth is, hope alone won't change your life. Hope is good, but it's not gonna change your life. Sabi mo sa katabi mo, hope is good, but it's not gonna change our life. You know what will change your life? Your habits. Kaya kailangan nating magbago ng ating habits para sa gayon magbago po yung ating sitwasyon. 5 years ago, simula nung nakakilala kay Lord, hopeful ka na talaga na, Lord, mangyayari sa akin yan, nagtatimes ako, mapopromote ako, magkakaroon ako ng magandang trabaho, makakapagtapos ako. But if you're not gonna change your habits, 5 years from now, it's just gonna be the same old you. Kaya sabihin mo sa katabi mo, change our habits. Question, what is habit? Sabi ng aking kumare na si Maring Miriam, habit is a settled or regular tendency or practice, especially one that is hard to give up. Sumunod, an acquired mode of behavior that has become nearly and completely involuntary. Ibig sabihin, kahit hindi mo naisipin, yun na yung ginagawa mo. Okay? A behavior pattern acquired by frequent repetition, paulit-ulit mo kasi siyang ginagawa, so parang nagiging pattern na ng iyong buhay, or physiologic exposure that show itself regularity or increase the facility of performance. Ang hirap, no? Kasi parang may pagka-science eh. Sa Tagalog,
Ito yung ating mga nakasanayan, nakaugalian, at ang pinakamatindi, pare, bisyo na to. Alright? Ito yung habit na nagiging bisyo mo na. Okay? Kaya delikado kapag tanongin mo yung katabi mo, ano bang habit mo sa buhay? Eto, pastor, ang habit ko lang ay mahalin siya. Nako, delikado yan. Alright. Ang habit ko lang ay titigan siya. O ba? Alright. Oo, magkakatitigan kayo hanggang sa mamatay kayo sa gutom. Pag wala kang binago. Kasi sabi doon, no, eto na yung regular at ito matindi. It's hard to give up. Ang mga nakasanayan at nakaugalian natin, totoo lang, ang hirap iwanan. Tama? Katulad nung hindi pa tayo born again, nakaugalian na natin na sa gabi ay, tawag dyan, yung kasabihan na kailangan maglilinis lagi ng bahay. Kasi kapag hindi, papasukin ng malas. Diba? Meron ba kayong mga nakaugalian na nung na-born again kayo, biglang, uy, mali pala yun? Tama? Wala pala sa Biblia yon. Haka-haka lang pala. Nakasanayan, kapag ka ikaw ay, anong tawag dito? Pagkatapos mong kumain at busog ka, karamihan yung iba sa atin, hindi pa tayo born again, nakasanayan nating manigarilyo. Anong dahilan? Yung pastor, pampababa nung kinain. So iniisip ko, yung usok ba ng sigarilyo, may lamang kaya yung para itutulak yung pagkain sa baba? Diba? Kasi yan yung mga bisyo na to. Sabi mo sa katabi mo, anong bisyo mo? Surrender mo na kay Lord. Okay? You know why habit is very important? Sabi po ni Pastor Craig Cruciel, the habits you have today will shape who you become tomorrow. And you know what? You are who you are today is actually the byproduct of your habit yesterday. Kaya kung ayaw mo yung sitwasyon mo ngayon, sino dito ayaw mo yung sitwasyon ngayon na parang lagi na lang kapos, lagi na lang salat sa kahirapan, lagi na lang parang mahina yung katawan, lagi na lang natitisod sa kasalanan. Kung ayaw mo nung kapatid, this time kailangan magbago yung habit mo. Para kung sino ka bukas ay magbago. Because successful people do consistently what other people do occasionally. Now, on a business side kasi ito Pero church people, blessed people do consistently what other do people occasionally. Pansinin mo yung mga taong pinagpala ang buhay, tingnan mo anong habit nila, makikita mo magkaiba kayo. At makikita mo rin na ikaw parang lagi na lang walang pangarap, lagi na lang parang kailangan amuhin ng amuhin, para ka lang laging bata, kasi baka mamaya kung hindi ka consistent sa iyong ginagawa. Amen? Alam niyo po, even our Lord Jesus Christ, meron siya magandang habit. In Luke chapter 22, verse 39, bago po siya dakpin ng mga kaaway, huling prayer niya sa Mount of Olives, sabi nito, Jesus left the upper room with his disciples, kasama niya mga disciples, as was his habit, went to the Mount of Olives, his place of secret prayer. Nawa po, kung meron tayong i-habit sa buhay, holy habit bilang mga Kristiyano is the habit of prayer. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nagpe-pray ka ba? Sabi pa ng Bible, but Jesus often withdrew to the wilderness for prayer. So basic lang po, kung meron ka mang gustong i-habit that will change your life, the habit of prayer. Because when prayer becomes your habit, miracle becomes your lifestyle. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Could it be possible na kaya walang miracle na nangyari sa buhay mo because you're not praying? And you're thinking about, basta okay na to. Basta darating din yan. Kung hindi man, okay lang. Ganyan yung mga excuse ng mga taong tamad okay lang, okay na tong ganitong buhay. Bahala ka, pupunta ako ng langit. Pero naalala nyo, topic natin dati, di ba? Binigyan na sa atin last week, the hidden treasure upang tayo ay sumagana at mag-reign sa buhay. Pero tanong, bakit maraming Kristiyano pa rin ang hindi nagsumasagana sa buhay? Depends on our habit. What do you do when you are alone? What do you do kapag umuwi na po kayo? Kasi dito, ang saya natin magkakasama. But we're not seeing you 24/7. Nagkikita-kita lang tayo kapag J-group natin, midweek service, pag may gawain. Pero on your regular basis, what are we doing? Is prayer our habit? Alam niyo po kasi kami pamilya, naging habit na rin po talaga namin ang magpe-pray bago matulog.
At may mga pagkakataon ako man din nakakalimutan ko. No? Kaya pagtatawagin kami, at ang utos ko sa anak ko si Mandre, kasi every night po, bago kami matulog, lagi ko silang nililay hands dalawa. Minsan nagtatalo pa yung dalawa na yan kung sino yung sa kanan. Parang si Esau at Jacob lang, si Marco kasi gusto niya sa kanan. Hindi ko alam, ano ba meron dito. Kaya minsan, kailangan magganon ako. Wag nandito siya. No? At sinasabihan ko lagi si Drake, nandiyan aking anak, na kapag nakakalimutan ko sa sobrang pagod, o kaya minsan darating ako, kailangan ko na matulog, kailangan niya akong i-remind. Kaya si Drake, hindi niya papayag na gabi na hindi ko magre-release ng blessing kahit paulit-ulit na yung blessing ko. Kasi biblical din naman eh. At pag magpe-pray na kami, nakakatawa, yung si Marco naman, talaga to si Marco makulit eh. Bago mag-pray, sasabihin niya sa mama niya, Mama, wag matagal ah. Sasabihin minsan ni Marco, si Papa na lang mag-pray kasi medyo mabilis. Alright? But at least we're praying. Kaya siguro, may mga miracle na ginagawa sa amin si Lord. Alright? So ganun yun, every night. When was the last time you gather your family for prayer? Kasi bakit kailangan maging habit? Para maging lifestyle ninyo ang pagpapala ng Diyos sa buhay ninyo. Could it be possible kaya hindi pinagpapala ang family natin because it's not our habit to pray for one another? Mamaya, may mga basic tips po ako sa inyo paano natin yan sisimulan. Okay? Because sabi ni Anthony Robbins, it's not what we do once in a while that shape our lives. It's what we do consistently. Ibig sabihin, kung ano yung habit mo, kapatid, kung habit mo ang magpe-pray na magpe-pray, prayer ng prayer, then no wonder, lahat ng mga needs mo nangyayari. Pero kung habit mo matulog na matulog na matulog, no wonder ang blessing tulog sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matutulog ngayon. Sayang yung blessing. Alright? Now, I'll give you some tips or some topic lang po, mabilis lang po ito, na ano yung mga bagay na kailangan nating i-define, na kailangan nating baguhin. Ako po kasi habang pinag-aaralan ko to, sabi ko nga kanina, ako mismo binabasag eh. Kaya sabi mo sa katabi mo, idadamay ka na ni Pastor. Okay? Because we have to define it, because if you cannot defeat what you do not define in life. Kung ano yung habit mo, kasi totoo lang ang daling mag-procrastinate. Hindi, wala ako niyan, Pastor. Okay lang ako. Kasi syempre, lagi ka nasa church, kaya parang ang kilay mo medyo mataas. Hindi, wala ako niyan. So, i-define natin. Una, pagdating sa meal, sa pagkain, anong habit ang kailangan mo ng medyo bawas-bawasan, kapatid? Ha? Pwedeng no more sweets. Sino yung mga diabetic dyan? Minsan, kung sino pa yung diabetic, sila yung mahilig sa matamis. Tama? Kung sino pa yung high blood, sila yung mahilig sa alay. Tawag namin dyan, alay eh. Ano yun? Kasi di ba mga saserdote, sila nag-aalay ng mga taba-taba? Kung sino pa yung high blood. Tapos sasabihin mo, 35 years old, Pastor, inatake ako ng high blood. Natural, kumain ka ng mga taba eh. Aray ko po, ako kasi yun eh. Woo! Sinasamantala ko daw yung katawan ko habang bata pa. Okay? Ano yung mga bagay na habit mo na kapag kakakain ka, kailangan lagi may soft drinks? Tapos ngayon, nag-UTI ka. Di ako mahiye. May sakit ako. Bakit? Soft drinks pa more. Ano yung mga habit mo sa pagkain na kailangan mo nang itigil? Yung puro chichirya. Kape! Alam niyo po, one time nung naging habit ko uminom ng kopi ko brown, minsan pag CR ko po, yung aking urine, amoy kape. Natakot din ako. Tapos parang yung acid. No? So sabi ko, delikado. Sabi mo sa katabi mo, alam ko meron ka rin dapat baguhin sa pagkain mo. Di ba? Tama na yung laging two rice. Meron ba dito pag kumain ka, matik, parang hindi ka makukontento hanggat di naka-two rice. Di ba? Kailangan nating magbago ng ating habit. Kailangan mo i-define. Kasi kung hindi mo alam ano yung bad habits na meron ka ngayon, hindi mo mababago. Tama? Totoo lang alam natin na delikadong laging kumakain ng mga makolesterol na pagkain. Tama? Pero gustong-gusto natin yung matataba na kumukulo na pagka gano'n, natutunaw yung taba. Ignorante, no? Intentional, pero dangerous. Tama? Sumunod, eto iba, tinamaan din ako rito. Habit nyo po sa social media or sa paghawak ng inyong phone. Pag chinek ko kaya ang Facebook ninyo, ilang oras ka kaya nag-i-scroll on a daily basis? Alam niyo po, on average, nung na-preach ko po ito before, around 4 hours and 50 minutes ang average ng isang taong nag-scroll sa social media.
Ano kaya ang habit mo dyan sa cellphone mo na kailangan mo nang itigil? May it be, hindi ka man mahilig mag-social media, puro ka naman laro. Tanda-tanda mo na, puro ka laro. Tinanong ko nga kay kanina, ano bang mga sikat na laro ngayon, mga pinakakaadika? Kasi wala, yung mga laro ko kasi sa cellphone, ano nga yung nilalaro nila Sunday? Yung parang, tawag dito? Piano? Yung tutugtog lang, kailangan sundan mo lang. Pero tas bihira ko pa rin malaro. Kaya medyo may pagka-boring yung cellphone ko eh. Okay? O kaya naman, ano ba yung sabi dito? Mobile Legends. Nawa, wala na nagmo-Mobile Legends sa atin. Sumunod, COD. Alam niyo yung COD? Call of Duty. Di ba? Magpe-purchase ka pa ng 49 pesos. Di ba, Manrek? Kala niya, hindi ko siya mahuhuli. Kasi na-addict eh. Papatiin kita. Bagamat may rules naman kami niya na every Saturday, Sunday lang siya. Kaya every Saturday, Sunday, may babayaran siya. Okay? Ano kaya? May it be yung Valorant, Wild Rift, o ito malupit. Ano yung mga bagay dyan sa cellphone mo na kailangan mo nang i-give up? May it be pornography. Mga kabataan, I rebuke that spirit of lust in the name of Jesus Christ. Sa laptop, depende eh. Sometimes naman, ano ang iyong kailangang ibaguing habit pagdating sa substance? Ano yung substance? Ito yung mga kinaadikan natin. May it be gambling, smoking, or pag-inom na cheers, pare. Walang makakakita sa atin. Tapos paglasing ka, sasayaw-sayaw kang ganyan, no? Para kang jologs. Tapos proud na proud ka, dami nag-view, kasi pinagtatawanan ka eh. Tama? Ano yung mga bagay na kailangan mo na kapatid? Kailangan magbago na tayo. Kailangan yung habit na ito ma-define mo para ma-defeat mo siya. Pero kung patuloy mo, hindi ako yan, pastor. O di, okay, praise God kung hindi ikaw. Pero kung ikaw yun na may kailangan kang baguhin sa pagkain, sa paghawak mo ng gadget, pati cellphone, kagabi lang may natuklasan ako, yung cellphone ko pala, pwede ko siyang kontrolin. Kasi nung chinek ko po yung hours na hawak ko yung phone ko, umabot ako na on an average 6 hours. Sa Facebook ko, parang 1 hour on a weekly basis, average ko 1 hour per day. Sabi ko, sayang yung oras ko doon. Tapos yung hawak ko yung cellphone, call and text, messenger and everything, parang nasa 6 hours yung daily average ko. So nilimitahan ko. Sinubukan ko kagabi. Pagkalimit ko into 4 hours, lahat na nung pwede kong gawin sa cellphone ko, hindi ko na siya magalaw. Unless isiset ko yung timer ulit. So pagka sinet ko yun, para ko lang niloko yung sarili ko. Binigyan ko pa ng timer kasi bakit? Kailangan maging habit eh. Kailangan tulungan mo yung sarili mong baguhin yung lifestyle o yung habit natin. Sumunod, ito pa. Ito yung malupit. Maring hindi siya kita physical, pero deep inside, meron tayong mga attitude na kailangan baguhin yung habit. May mga habitual attitude ka na ninanakaw yung joy mo. Ninanakaw yung blessing na para sa'yo. I don't know. Maybe yan yung pagiging marites natin sometimes na kailangan mo na, lunukin mo na lang. Kasi ang mga word ng mga marites, ganito eh, sister, concern lang ako ha. Alam mo, sabi ni ganyan. Kailangan mabago. Ano pang attitude? Yung lagi ka na lang matampuhin. Binigyan ng lahat pagdating sa iyo, kulang ng 1 pirasong sibuyas. Sibuyas lang, nagtampo ka na. Kinamayan lahat. Ba't ako hindi kinamayan? Ganyan naman talaga sa church. Yung kinakamayan lang, yung mapepere. Pero kung ganito lang, yung social lang, parang ayaw nila. O kaya naman, ikaw yung may attitude na parang laging magagalitin. O attitude na laging maigo. Talagang hindi ako pwede mapagsabihan. Tama ako eh. Kahit mali na, maiwiwi pa yan, hahanap pa ulit siya ng justification, parang may punto na, hindi ako masyadong mali, pastor. Kasi siya yung Parang ang galing nating magturo. Attitude, sabi mo sa katabi mo, baguhin ng attitude. O kaya naman, ikaw yung laging may critical spirit. Alam mo yung critical spirit, parang negatrons to eh. Yung parang lahat ng dahilan gagawin mo, huwag ka lang mag-pray. Huwag ka lang magsimba. Huwag ka lang makapakinig. Kahit sinasabihan ka na ayaw mo kasi nga may attitude. Habitual attitude. Alam niyo po, kailangan nating ma-define ano yung mga habit na kailangan nating baguhin sa ating buhay. Upang sa gayon, sabi ko nga po, our habits, sabi ni Craig Groeschel, our habits today will shape who will we become tomorrow.
So kung if you don't like your situations right now, there's some habits that you need to change now. So tomorrow, it will be a better and brighter you. Amen? Intentions, because ang ganda po na sinabi rin ni Pastor Craig Cruciel, intentions do not determine direction. Maganda naman intention mo, pero hindi yan na magdedetermine ng kung saan ka papunta. You know, what will determine your directions in life? Kung ikaw ba ay papunta sa pinagpalang buhay o sa pinagkasumpasumpang buhay, it's your habits. That will determine your direction. Kaya napakahalaga paggising sa umaga, anong habit natin? Ano yung mga nakaugalihan, nakasanayan natin? Now, question mga kapatid, do you like the direction your habits are taking you? Tingin mo ba dyan sa nakasanayan, nakaugalian mo, everyday na routine ng iyong buhay? Gadaling ka kaya niyan sa mabuti na gusto mo? O dadaling ka niyan sa pahirap ng pahirap o kapahamakan? With that being said, what one habit do you need to break? Ano yung habit na kailangan mo nang i-break? Mamaya mo na picturean ng Ray, meron pa yung isa, sayang yung camera. Sumunod na tanong, what one habit you need to start? Pwede na. Okay na. Praise God. Okay? Ano yung bagay? Una, sino dito gusto, hindi mo gusto yung direksyon na pupuntahan ng yung kinaugalian ngayon? Kasi parang pastor, parang wala talagang pag-asa itong buhay ko. Namatay akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Yan paniniwala ng iba. Diba? So if you don't like yung habits mo ngayon, ano ngayon? Sisimulan natin sa isa. What is one habit na kailangan mo nang i-break? I don't know, maybe sa ugali, maybe sa cellphone, kailangan itigil mo na yung paggising sa umaga, check ng messenger. Paggising sa umaga, check kung sino nag-comment, nag-post, nag-heart ng mga post ko. As if magugunaw yung mundo mo pag walang nag-comment doon. Tama? Siguro dapat break natin, paggising sa umaga, Bible before Facebook. Face the book before Facebook. Kaya wala, nakaugali mo tuloy, lagi kang late sa trabaho. Bakit? Kaka-Facebook. Okay? Now, kung na-determine mo na ano yung dapat mong i-break, sunod, ano naman yung dapat mong simulan? Physically, emotionally, ano yung mga dapat natin simulan? Because you do what you do because of what you think of you. May kinalaman pala na yung ginagawa natin ay depende sa pagtingin mo sa sarili mo. Kapag katingin mo pala sa sarili mo, walang pag-asa sa mga nagtatrabaho, hanggang dito na lang, walang promotion, yung habit na ginagawa mo, wala talagang kapag-asa. At hindi ka promote. Sa negosyo, kung ang tingin mo sa sarili mo, hanggang ganito na lang to, yung habit na ginagawa mo ngayon, ay nagpapakita na yung ka talaga. Kaya di ba, minsan habits natin, lagi tayong late. 4:00 ang gawain, darating ka, ano oras? 4:30. At minsan, hihikab ka pa noon, 5 minutes pa. Nagwo-worship pa lang. Gusto ko sa Word of God lang ako. Wala dito noon. Nasa ibang church yun. Sabi mo sa katabi mo, talagang pinupuntirya ka ni pastor. Eh? Ano ba? Tapos, nag-expect ka na, Lord, pagpapalain mo ko, ang gising mo lagi at tanghali. Ang dami nang nagawa ng mga successful at blessed people. Ikaw, anong ulam? Naghanap ka pa ng ulam. Ikaw ipadre di pamilya. Ikaw yung dapat kikilos. Sabi mo sa katabi mo, change our habits. Ito po, basic at tapusin ko po agad. No? May libro po kasi akong napapakinggan ngayon na Atomic Habits by James Clear. I just want to share this to you because I know it will change our life. Okay? Meron po siyang sinabi na habit loop na kung saan ito yung normal na nangyayari sa atin. Ganda po nito, tiny changes, remarkable results. Kasi di ba, kapag may gusto tayong gawin, kunyari, eto na, papasok na New Year. Gusto natin New Year's resolution. Tama? Magbabasa na ako, 1-year Bible plan. After 2 weeks, no more Bible plan. Tama? One year, magda-diet na ako. 1 rice lang per day. Sa isang buong araw, no rice. After 21 days, more rice. Di ba? So may tinuro siya na mga basics, tiny changes na kailangan matutunan din natin para mabago yung trajectory natin buhay. Kasi minsan, yung goal mo, masyadong mataas sa sistema mo.
sa buhay mo. Di ba? So Q, sabi doon, the Q triggers the brain that initiate a behavior. The craving is the motivational force behind every habit. The response, number 3, is the actual habit which can take a form or a thought or an action. And the reward, the end goal of every habit. So parang ganito, ang Q, dahil ang habit mo talaga mag-social media. Okay? Pagbataw ng cellphone mo, tumunog. Ding dong. Ay, hindi. Ano ba yung tunog ng ano ngayon? Na mga, kung ano man. Di ba? May notification. Tag! Q. Anong craving mo? Naku, baka nag-reply na siya. O kaya baka na-heart, marami nang nag-heart dun sa post ko. Kaya ang gagawin mo, yung motivation, magre-response ka ngayon. Check mo na. The reward, actually yung reward po may kinalaman sa science, yung tinatawag na dopamine. Ito po yung hormone ng tao na nagpapagbigay sa'yo ng satisfaction or feel good. So yung dopamine mo mag-i-increase, it gives you a sense of pleasure, it also gives you the motivation to do something when you're feeling pressure. So pagka nagawa mo na, ay, naku, nag-reply siya. Ang ganda ko daw dun sa pinost ko. Okay? So yun yung nagiging cycle mo. So gagawin mo na naman, scroll. Only to find out, isang oras na nawala sa'yo kaka-social media, tapos nasa school ka. O kaya nasa trabaho ka. Kasi sometimes, masyado tayong nakafocus doon sa bigger goals, but we're not looking the system. Ano ba yung habit na ginagawa natin? Kaya nga sabi ni Pastor Craig Rochelle, di ba? Your habits today will shape who you will become tomorrow. Nakukuha po ba? O, hindi naman siya malalim di ba? More on application lang yung ginagawa natin Kailangan kasi talaga, sabi nga, hindi mangyayari yung pangarap ng ating daddy na tayong lahat pagpalain ni Lord kapag hindi nagbago yung habits mo. Gusto mong sumagana pero yung habits mo pang mahirap. Gusto mo maging anointed pero pang habits mo, hindi ka man nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray. Di ba? So may binigay siyang tips how to build and break some habits. Building a good habit, sabi niya rito, una, make it obvious. Okay? Pangalawa, make it attractive, make it easy, and make it satisfying. Number 1, make it obvious. Kapag ka ikaw ay, tawag dito, may gusto kang simulan na habit. Halimbawa, ang gusto mong simulan na habit, pagka tunog ng iyong alarm sa umaga, hindi mo napipindutin yung snooze. Kasi ewan ko, baka katulad niyo ako, siguro mga 20 snooze muna bago ako bumangon Di ba? Mag-a-alarm ako ng alas 5, sabihin ko, 1 hour pa, 30 minutes snooze. Zoop. Sunod, last 10 minutes. Zoop. Last, pagtingin ko, 5 minutes pa, 1 minute. Zoop. So, mga 3 minutes pa. Zoop. Only to find out, late na ako. So, ano kailangan gawin mo doon? Invincible. Kakabaliktaran, make it obvious. Ang gawin mo, pag alarm, di ba mag-alarm ka, ilayo mo yung cellphone mo sa'yo. Huwag mo ilalagay na sa katabi mo. Kasi bakit? Doon yung tendency na madali mo siyang pinduting snooze. Ilagay mo sa isang malayong lugar, di naman kahit malayo, na obligado kang tumayo. Dahil pagtayo mo, I don't think makakatulog ka pa ulit na ganon. Kasi mabibreak yung cycle mo Tama? Make it obvious. Una, ganon, mga basic tip lang. Kung halimbawa, nahihirapan ka, magba-Bible reading plan ako. 2 books per day. Ang hirap, pare. Yung in the beginning pa lang, ganun ka na O para hindi ka mahirapan, make it attractive, make it easy, make it satisfying. Why not try, kung hindi kaya ang 1 chapter per day, at least 1 verse per day. Ang mahalaga, sinisimulan mo. May habit. Okay? Kasi kailangan nga yung atomic habit, tiny changes that will bring, or tiny habits that will bring remarkable changes. Kaysa goal mo, ito, magbabasa ako ng Bible reading plan. Book of ganito, book of ganito sa isang araw. Wala. Hindi mo kaya. Tama? Sumunod, pwede mong gawing attractive, pwede kang maglagay kung habit mo ay kumain ng kumain, hindi mo talaga mapigilan. Bakit di ka maglagay sa bahay ninyo ng mga picture ng mga healthy body? Upang sa gayon, may cue. Kasi nagsisimula yung habit sa cue pag may nakita kang something. Tapos, ito pa mga natutunan ko doon Yung Bible. Totoo lang, sino may Bible? Amen. Sinong nagbasa ng Bible? Amen. Yun. Yung iba, bakit? Nakatago sa aparador. Kaya kung nagbabasa lang yung aparador, born again na yung aparador kaysa sa'yo Mas malalim. So make a cue. Anong cue? Ilipat mo daw yung Bible mo, wag mo ilagay sa drawer, ilagay mo sa kung saan mo siya nakikita.
Para sa gayon, pag nakita mo, may craving. Naku, kailangan ko magbasa ng Bible. Kaya magre-response ka at anong reward? So syempre, kapag the more na lumalalim ka sa Bible, pwede kang maglagay ng mga pictures sa cellphone mo ng anointed, ng mga powerful, I don't know kung ano man yun. Kailangan mo lang kapatid, make it obvious, make it attractive, and make it easy. Hindi mo kailangan parang simula na, sige, magda-diet ako, no rice. Maniwala ka so hindi, pataba ka ng pataba. Ginawa ko kasi. Pero nung in-apply ko to, kasi more than a month ko na siyang pinakikinggan sa audiobook, sabi nga, sige nga, gawin ko nga, 1 rice na lang per day. Hindi pala per day, per meal. 1 progi, kasi nasanay po ako, honestly ako to nasanay ako na laging 2 rice per meal. Pero pinractice ko yung sarili ko, 1. Nakita ko, from 105 kilos ako, pagtingin ko kagabi, 106 na. Hindi, joke lang. 101 kilo na lang. Ibig sabihin, may nabawas sa akin 4. Hindi ko pinili na, no rice. Bagamat every year po talaga meron akong personal fasting kay Lord na ginagawa ko yun, na sabi doon, hindi ko pala kailangan biglain. Minsan kasi kakagol mo ng malaking changes, yung sistema mo mali. Hindi nangyayari. So one step at a time. Sabi rito ni Atomic Habit Book quotes, every action you take is vote for the type of person you wish to become. Bawat ginagawa mo ngayong kapatid, it will affect who you will become tomorrow. Be the designer of your world and not the merely consumer of it. Sunod na tayo. Ito yung graph niya na maganda. 1% better every day is better than 1% worse for more than a year. So ito yung sinasabi niya, 1% improvement ka lang, hindi mo kailangan na isang araw, boom, anointed agad ako. No, mag-practice ka muna. Paano ka magiging anointed? Hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Paano ka pagpapalain financially? Hindi ka nga nagtatrabaho. Simulan mo muna 1%. Kung sa opisina, nauubos yung oras ko, social media, magtatrabaho ko ngayon, patay ang, tawag dyan, ang wifi at ang data para walang istorbo. Kasi honestly, may time na ganun po yung nangyayari sa akin. May ginagawa ko, biglang may sa akin. Only to find out, 20 minutes na yung naubos. Hindi ko pa natatapos yung ginagawa ko. Sama ako, no? Kayo? Sabi mo sa katabi mo, si pastor lang yan. Hindi ka kasama dyan. Pero tingnan nyo kung 1%, okay? Maging sa personal na buhay, kayo mag-asawa, dali natin sa mag-asawa, 1% every day, baka hanggang ngayon, di na kayo nagsasabihan ng I love you. Kami po, for the glory of God, no? Bago matulog, lagi kaming may kiss ng aking mga anak at ng aking asawa, at laging merong I love you. At pagtapos nun, minsan natutulog na kami, minsan alam na ni Lord yung ginagawa namin. Ganun din, 1% on a daily. Hindi mo kaya mag-pray ng mahaba? Mag-pray ka kahit 30 seconds. Kung hindi pa rin kahit 5 seconds, ang mahalaga may ginagawa ka kasi 1% a day. Kapag ka kinumsum mo sa in 365 days or 1 year, nag-improve ka na ng 37%. Kesa, ang goal mo agad, makapagbasa ako ng isang chapter o isang book, tas di mo naman magagawa, nagde-decline. Kaya no wonder sa atin, mga kapatid, marami sa atin, hanggang ngayon, ang tagal mo ng born again, pero walang paglago sa ministeryo, walang paglago sa personal, walang paglago sa pamilya, wala kasi bakit? Masyado kang nakafocus dun sa goal, pero hindi mo nakikita yung sistema o yung habit natin. Baka kaya hanggang ngayon, fail ka sa trabaho, kasi yung sistema mo mali. Kaya sabi ng Bible, in Zechariah chapter 4 verse 10, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Mahalaga, simulan. Sabi mo sa katabi mo, simulan mo na. Ang ganda ng quote ito, a slight change in your daily habits can guide your life to a very different destination. Yung hindi ka nagpe-pray, ngayon magpe-pray ka na kahit 5 seconds lang, pero daily mo siyang gagawin. Eventually, nagugulat ka, magiging 10 seconds na yung prayer mo, magiging 30 seconds na yan, magiging 1 minute na yan, eventually, nagre-revival ka na kahit ikaw lang mag-isa. Kasi bakit? May sinimulan ka kahit sa maliit na bagay. Pati sa pagbibigay. Kung nahihirapan ka magbigay ng 1,000, simulan ka muna, Lord, 10. Sumunod, 100. Ang mahalaga, may ginagawa ka kahit 1%. O kung ayaw mong 100, di 11 pesos. Next week, i-challenge mo sa mo. Next week, 12. Kaya nga yung mga youth natin, meron sila tinatawag na piso heroes . Small change or small habit
building a remarkable. Kaya yung youth invaders natin, through their Piso Heroes, part sila ng heroes ng church. Palakpakan naman natin mga kabataan. Hindi nila kailangan mapagod agad. 1,000, ang bigat. Kasi pag inisip mo, di ba, ang bigat? Pero small changes. Ano kaya yung mga bagay na pinababago na sa'yo ni Lord sa'yo, kahit sa maliit lang, upang makita mo na may pagbabagong mangyari? Because the truth is, sabi ni James Clear doon sa Atomic Habits, your actions reveal how badly you want something. If you keep saying something is priority but you never act on it, then you don't really want it. It's time for you to have an honest conversation with yourselves because your actions reveal your true motivation. Maraming tao, totoo lang, pag tinanong mo, walang nagplano na sila ay maghirap, pero yung action nila patungo sa pagpapahirap. Nawalan lang ng gana, wala na. Ayaw ko na magsimba. Bakit? May sumpong ako eh. Wala na talaga. Ayaw ko na magtrabaho. Ayaw ko na magnegosyo. Walang nangyayari. Hindi ako napopromote. Hindi, wala. Pero totoo lang, yung action mo nagre-reveal kung anong totoong nasa puso mo. Ayun sabi doon, no? Sasabihin mo, mahalaga sa akin pagpalain ako ni Lord. Pero hindi ka naman kumikilos. Lagi kang late sa trabaho. Sa school, hindi ka nag-aaral. Lagi ka na lang nangungopya. So, ibig sabihin, niloloko mo lang dahil sarili mo. Hindi mo talaga gustong sumagana sa buhay. Sino dito totoo lang gusto mo sumagana sa buhay? Lahat tayo gusto natin. So we need to act on it. Sabi mo sa katabi mo, hakbang-hakbang din. Because your actions reveal your true motivations. Question, and as we end, 5 years from now, mga kapatid, kamusta na kaya ang sitwasyon mo sa spiritual mo? If you're not gonna make some changes in your habits, dalawang bagay pangyayari sa'yo. 5 years from now, it's either pastor ka na kasama namin, or wala ka na sa church. Depending on your habit today. It's either malago ka na kay Lord, feeling mo close na close kay ni Lord, or wala ka na talaga sa church. Depends on your habit today. Because the habit you have today will shape who you will become tomorrow. Talking about relationally, 5 years from now, dalawang bagay. It's either you're gonna gain more friends in church, kayong dalawa ay mag-asawa ay mas lalong magiging in love sa isa't isa, okay? Magiging malago ang church natin, or kaaway mo lahat 5 years from now. Or either, in Jesus' name, 5 years from now, hiwalay na kayo ng asawa mo. Kasi bakit? Yung habit ng pagiging isang godly marriage, wala kayo. Ang alam nyo lang, magmurahan na magmurahan. Magbuntulan na magbuntulan, magpayabangan na magpayabangan. Kaya relationally, wasak. So 5 years from now, what are your habits that you need to break right now? And what is one habit that you need to start right now? Start with one. Ano ba naman yung simulan ko na? So every night, kikis ko na siya. Sa mga mag-asawa. Okay? Kung di kayo mag-asawa, kayo magkikis. Siyempre, di ba? Sisimulan ko na. Relationally, magpapatawad na ako. Kasi 5 years from now, pag hindi mo binago yung habit mo, lagi ka na lang lagi may, tawag dyan, may hugot sa buhay. Wala, malungkot ka. Sumunod, financially, 5 years from now, what's gonna be your financial status? Dalawang bagay, if hindi mo binago yung habit mo. Pang-una, doon ka sa blessed life. Yun ang gusto natin. We are blessed to be a blessing. Yung tipong ang pinoproblema mo, saan kakain? Hindi yung ang problema mo, ano kaya tawag dyan, kakain kaya? Ang sabi ni Ryan kanina, ang problema mo na, saan kakain? Sa McDo, sa Jollibee, sa KFC, kay paring Lucas, para biblikal. Kaya si Lucas, kinainan niya na dyan, di ba? Tapsilog. Or, pag hindi mo binago yung habit mo ngayon, 5 years from now, baong ka pa rin sa utang? 5 years from now, hirap na hirap ka pa rin? 5 years from now, nangamayat ka na? Kasi wala ka nang makain. Kasi hindi mo binabago yung Kaya it's very critical, mga kapatid, that we have to be aware na kaya tayong pagpalain ni Lord, pero kailangan mabago yung habits natin. Sumunod, physical. Ito rin, tinamaan din ako rito. 5 years from now, dalawang bagay. It's either you're gonna be more healthy, more stronger, more joyful, or more sick. Naglalabasan na yung rayuma mo. Naglalabasan na yung mga gout. Naglalabasan na yung mga bawal sa'yo. Kapag ka hindi mo binago yung habits mo ngayon. O di kaya 5 years from now, I don't know, baka isa ka na rin sa gumagana sa labas. Parang nabaliw ka na. Kasi hindi mo pinangalaga yung habit mo ngayon eh.
Okay? Kaya napakaalaga, biblical din naman. Ano sabi ng Bible in Galatians chapter 6, verse 7 to 9? Do not be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Dito pumapasok yung law of sowing and reaping. Those who live only to satisfy their sinful nature will harvest a decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest an everlasting life from the Spirit. So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. So 5 years from now, anong tinatanim mo ngayon, aanihin mo siya. So if you're not gonna give up for doing what is good, what is healthy, what is right, no wonder 5 years from now, lahat tayo umaani ng mga pagpapala na galing kay Lord. Ayos ang marriage mo, ayos ang pamilya mo, mas malikit ka kay Lord, mas malago ang negosyo mo. If you are not going to stop doing what is good, but if you're not gonna change your habits, mananatili ka sa routine ng iyong buhay, kapatid, delikado. So the laws of planting and harvesting. Basta doon sa binasa natin, number 1, you harvest what you plant. Tama? Kung anong tinanim mo, aanin mo. Ito malupit. Pangalawa, you harvest more than you plant. Kung anong tinanim mo, aani ka ng mas marami doon. Parang yung sa biyanan ko po, kasi yung biyanan ko po ay may lupain sa Mindoro. Nagtanim ng isang sakong palay. Alam niyo po, harvest, mahigit 50 sakong bigas o palay. Kasi ganun talaga, whenever you plant, pag may tinanim ka, you will harvest more. Next is you harvest after you plant. Wala naman siguro dito ng aani nang wala kang tinanim. Di ba? Hindi ba pwedeng aani ka ng apple, tapos tinanim mo, buto ng ubas. Hindi eh. Di ba? Meron bang ganon? Yung nagtanim ka buto ng mangga, paglabas, wow, apple. Wala eh, no? Ay, meron pala. Apple mango. Kaya lang sa frutas lang yung sinishake nila. Okay? No, you harvest what you plant. Kaya ang reminder sa atin ng next picture ay in Hosea chapter 10 verse 12. Sow righteousness for yourselves. So you know, magtanim ka ng katuwiran para sa ating sarili and reap the fruit of unfailing love. And break up the unplowed ground, for it is time to seek the Lord until He comes and showers you or shower His righteousness on you. Last, but you have planted wickedness. That's why you have reaped evil. Ang tinanim mo, katamaran. Ngayon, umaani ka ng kahirapan. Ang itinanim mo, kawalan ng pananampalataya. Ngayon, umaani ka ng negative. Kaya sabi nito, you have eaten the fruit of deception because you have depended on your own strength and on your many warriors. Kasi dito, nagdepende na sila, hindi na kay Lord. Kaya, mga kapatid, if you don't like what you've been reaping, change what you have been sowing. Kung hindi mo gusto yung inaani ng buhay mo ngayon, kapatid, kailangan mabago kung ano yung itinatanim mo by changing our habits. Sumunod, you harvest more than you plant. And in this, sabi ng Mark chapter 4 verse 20, nung binigyan ang naghagis ng salita ng Diyos sa mga iba't ibang klase ng uri ng puso, may mabato, may matinik, di ba? At sumunod doon sa pinakamaganda, and the seed that fell on good soil, sa matabang lupa, represents who hear and accept God's word and produces harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. So, ibig sabihin mga kapatid, pag may tinanim kang kabutihan ngayon, aani ka ng kabutihan ng higit pa. Pag may tinanim kang kasipagan ngayon, aani ka ng pagpapala, higit dun sa ginawa mong kasipagan noon. Pag may tinanim kang negative ngayon, no wonder, baka 5 years from now, in Jesus' name, I rebuke, mag-suicide ka eh. Kasi feeling mo, wala na talaga nagmamahal sa akin. Pero kaya, be very careful, what's your habit and what you are planting today. Kung ikaw yung hindi ka talaga mapagsabihan, kahit lahat na ng tinig, narinig mo na eh. Gusto mo yata talaga si Lord yung magsasalita sa'yo. Hindi talaga. Susundin ko pa rin yung gusto ko. Eh, dami na nag-advise sa'yo. Na wag muna. And last but not the least, you harvest after you plant. Talagang may aanihin ka kapag nagtanim ka. Kaya mga kapatid, as we end, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessings if we don't give up. Palakpakan naman natin ang salita ni Lord.
At ito po mapapansin ninyo about habits. Good habits are difficult to start because the pain comes now and the payoff is in the future. Totoo lang, pag nag-habit ka ng mabubuti ngayon, minsan ang hirap. Yung mag-habit ka na pagising sa umaga, magpe-pray ka agad. Ang hirap eh. Kasi gusto natin pagising sa umaga, Facebook muna. Pero hindi mo nakikita yung payoff niyan sa kinabukasan mo. And ang nakakalungkot din, yung mga maling nakaugalian o bisyo natin, bad habits are difficult to stop because the payoff comes now and the pain is in the future. Naalala niyo yung laging tinuturo ni Daddy, enjoy now, pay later. Pay now, then you will enjoy life later. So my question, mga kapatid, as we end, will you choose the pain of discipline of changing your habits today? Or are you going to choose the pain of regret? Na 5 years from now, sana pala sinunod ko yung sinabi ng pastor na yun, baguhin ko na tong ugali ko to. Sana pala sinunod ko yung sinabi ng pastor na yun, yung habit, kailangan mabago na pati sa pagkain. Kasi ito ngayon ako, bedridden, may sakit na. So, let's choose the pain of discipline today by changing our habits. Kasi hindi ko naman po sinasabing in-snap magbago ka eh. Si Lord lang may kaya nun eh. Pero at least 1% daily nag-i-improve tayo. Okay? Small habits, big changes, one step at a time. Pwede, at kaya pala, ito pala, use the 21-90 rule. Nakita ko lang po ito, no? It takes 21 days to build a habit, tama, di ba? And 90 days to build a lifestyle. So one step at a time. Ano yung isang habit na kailangan mo nang itigil? At ano naman yung isang habit na kailangan mo nang simulan? Because sa series natin ngayon, be aware na pwede at kaya ka palang magtagumpay sa buhay by changing our habits. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Let's stand in our feet and let's gonna worship the Lord. Hallelujah. Medyo mahaba, I know, pero I believe if we're gonna be sensitive and we're gonna define what is that habit, ano yung bisyo mo, ano yung nakaugalian mo, ano yung nakasanayan mo na kailangan mo nang baguhin, kapatid, I'm sure it will bring a remarkable changes in your life. I don't know, maybe some of you, kailangan mo nang itigil yung pagsa-cellphone mo. Maybe some of you, kailangan mo nang humingi ng tawad dun sa nakasakit sa'yo o nakasakitan mo. I don't know. Maybe some of us, kailangan pa nating sipagan paggising sa umaga, magbasa agad ng Bible, mag-pray, bago matulog, mag-pray. Sa trabaho, maybe some of us, kailangan na nating itigil yung puro ka social media, oras ng trabaho, nakakahiya. Kasi binabayaran tayo ng company, tapos inuubos mo lang kaka-social media. Kaya no wonder, poor performance ang meron tayo. Maging sa negosyo, I don't know about this. Pero alam ko po, may dinidilta si Lord sa atin na kailangan natin ba. May it be an attitude, a habitual attitude, na lagi kang matampuhin, lagi kang matitisurin, para kang bata na lagi kang, ikaw yung dapat aamuin. Na kapag hindi ka napagbigyan, nagmumuktol, we have to change. Because remember again, 5 years from now, what's gonna be the situation of your spiritual, financial, relational, and even our physical. And just to share you my habits, ako po, just to share you lang, baka may matutunan, may makuha kayo. Dahil ako po yung nagta-travel everyday from Manila to Cavite, pagpapasok po ako sa opisina, naging habit ko na po na habang ako yung nagda-drive, lagi ako nakikinig at nanonood ng YouTube about church, about, leadership, anything that I can learn. Kaya ako nga po na-share sa inyo itong Atomic Habits kasi marami akong audiobook na lagi kong pinakikinggan. Kesa masayang yung oras ko nagta-travel lang, 1 oras nang walang nangyayari. So I find myself to study. Kaya sa buhay, hindi mo talaga pwedeng sisihin na, wala kasi akong pinag-aralan, kaya ito lang ako, ito lang ang akaya ko. Hindi, kapatid, kailangan may mabago sa habit mo. At pagdating ko po sa opisina, for the glory of God, dahil medyo maluwag po ang aking oras, from 8:30 to 9:30 minutes, doon ako nagde-devotion, doon ako nagwo-worship. I want to make sure before I start my work, inuna ko muna si Lord. Kaya siguro no wonder, ayoko na, baka sabihin niyan mayaba. I don't know, pero siguro kaya ganito yung sitwasyon ko ngayon because of those small habits na ginagawa ko na wala nakakakita. Kapatid, may tanong sa atin, ano yung mga kailangan na nating i-give up at kailangan i-surrender kay Lord?
It's only you ang nakakakita niyan at nakakalam niyan, and God. Kasi sabi ko nga po, hindi tayo 24/7 nagkakasama dito sa church. So after this, paglabas ninyo, babalik na ba kayo sa dati niyong gawi, sa nakasanayan, sa nakaugalian? Or may this word bring a revelation to you that will bring a transformation in our life. Let's bow down our heads and let's close our eyes.